nangyari kahapon sa Okay, dun sa nangyaring insidente sa Baho de Masinloc or Scarborough Shoal, kitang-kita doon yung aggressive na tactics ng China, no? Ang assessment natin doon ay yung PLA Navy ship ay talagang ang pakay niya, ang objective niya ay i-ram yung ating Philippine Coast Guard. Yun rin ang assessment ng ating Philippine Coast Guard. So, mabuti na lang at mabilis yung ating Coast Guard na iwasan niya yung Philippine Navy, yung PLA Navy at yung Chinese Coast Guard, no? At yun nga nangyari. Yung dalawang Chinese vessels ang nagkabanggaan. Dati sanay tayo nakikita na barko ng Chinese Coast Guard yung gumagawa. Yes. So this time around, nandun yung yung PLA Navy. Yeah. Bakit nagbago ng gano'n? Anong tingin mo? So, nakita natin na nagbago yung taktika ng China. Sa ngayon ay nag-deploy na sila ng ng kanilang PLA Navy, no? At isa itong simbolo ng pagiging agresibo ng China. Sinasabi nila na tayo daw ang nanggugulo dun sa West Philippine Sea, pero kitang-kita natin kahapon dun sa nangyari na sila mismo ang nanggugulo, no? Because they continue to claim Baho de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag dyan. Dahil tayo ay back up tayo ng batas, back up tayo ng UNCLOS, at yung 2016 arbitral ruling na nagsasabi na walang basihan yung 9-dash line ng China. So hindi nila pwedeng angkinin ang Baho de Masinloc. Jonathan, paano pag nagamit ng China sa kanilang narrative yung nangyaring banggaan ng mga barko nila versus well, hindi ko alam kung paano nila gagamitin na narrative against us, no? Dahil kumbaga kasalanan nila 'yon, no? Kasalanan nila yung nangyari 'yon. Dahil nga sa mga aggressive na maneuvers nila. Tayo, nandun lang po tayo dahil prinoprotektahan natin yung mga mangingisdang Pilipino na nandun sa Scarborough Shoal, no? Yun lang po ang pakay natin, na pwedeng mangisda yung mga mangingisda natin dun sa Scarborough Shoal dahil traditional na fishing ground natin yon. Kami po ay magkakaroon ng conference sa aming hanay sa Armed Forces of the Philippines together with the Philippine Coast Guard, at syempre hingi rin po tayo ng guidance sa ating Pangulo, no? Because yung nangyaring yon noong 2012, tayo ay sumunod dun sa usapan natin na aalis tayong pareho. Di ba nagkaroon po ng standoff noong 2012 kung maalala ninyo. At ang usapan is that aalis ang parehong Navy, Philippine Navy at ang Chinese Navy. Tayo umalis tayo. Sumunod tayo sa usapan, no? Hindi sila sumunod. So it's really a violation of the agreement that we had in 2012. Tayo, we keep the moral high ground. Yan po ang utos ng ating Pangulo. We keep the moral high ground and we do not do aggressive tactics, no? So hinahayaan natin yung China, pwede tayong magprotesta, pero sa ngayon nandun na yung Navy nila, no? Ibang usapan na yon. So pag-uusapan po namin yung ating pwedeng gawing mga hakbangin at yung mga future na mga tactics natin upang kontrahin yung ginagawa ng China na ayaw tayong palapitin dun sa Baho de Masinloc. What if dun paano kung what if may nasugatan? Well, what if may namatay? Okay, may mga contingencies tayo, no? May mga contingency plan tayo kung may nangyaring namatay or kung inabutan yung Coast Guard natin ng PLA Navy, may mga actions tayong gagawin. So very clear sa ating mga tropa at sa ating mga Coast Guard ang gagawin nila. We follow the rules of engagement, no? At ang sabi dun sa rules of engagement is that we have the right to defend ourselves. So pasok doon yung MDT, CS. Wala pa naman, no? Wala pa. May mga requirements kasi yung MDT. Okay? So may statement si Pangulo kahapon na mag-ingat, na nag-iingat tayo, na naghahanda sa possible na war between Taiwan and China. May possibility ba, sir, na mag-spill over dito sa Pinas yung... Well,
basta tayo po ay naghahanda for any eventuality. Katulad nga po ng sinabi natin noong nakaraan, kung merong mangyayari sa Taiwan, ay kinakailangan ay ilikas natin yung mga 250,000 na mga Pilipino na nandun. No? Kailangan po natin gumawa ng non-combatant evacuation operations or NEO. At of course, coordinated po ito hindi lamang po sa ating armed forces but the other armed forces around the region. CS, I don't want to second guess yung next move nyo, pero kasama ba sa pag-uusapan nyo kung nag-deploy sila ng warship? Ang warship na rin natin. Kasama yon sa mga options natin. Marami po tayong mga options na pwedeng gawin. At isang option rin natin ay magkaroon tayo ng joint sale kasama yung mga kaalyado natin. No? So, alalahanin po natin na hindi lang tayo nag-iisa dito sa rehyong ito. No? We have other players in the region. So, we may come together to act against these aggressive actions by China. But we've been doing that given the past several Yes, years. oo, oo. Pero enough deterrent na kayo. Kung mapapansin mo ay hindi tayo masyadong lumalapit dun sa Baho de Masinloc. Okay, sige. So, that's an option. So, this time around na lalapit Well, tingnan natin po. Kakausapin natin yung mga partners natin, kakausapin rin natin yung Coast Guard dito. No? It will be a whole of nation approach na gagawin natin. Hindi lamang po action ng Coast Guard or ng action ng AFP, but it will be a whole of nation action.